tagal kong hinintay itong bagong Yamaha Sniper 155 2024 model. And finally guys, nandito na nga siya sa Yamaha Bike Link Tagum. So yung available lamang dito guys is itong standard version. So kung interested kayo nito guys, ayan, pwede kayong pumunta dito at mag-inquire dito sa bagong Yamaha Sniper na to. So in this video guys, syempre alamin natin yung specs, features at syempre yung updated price. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan itong motor na to. Let's go! So, the long wait is over guys kasi nandito na sa harapan natin yung pinakahihintay natin. So, dati nire-reels ko lang to and finally, ayan, nakita ko na siya sa personal. And yung first impression ko nung nakita ko tong motor na to guys, of course, napahanga ako dito sa kanyang bagong color variant, which is parang metallic cyan, no? And talagang napaka-premium ng looks niya at the same time, pagdating naman sa paint job, talagang mapapawaw ka. So, ito yung tipo ng kulay guys na pag dumaan, no? Sa kalsada mapapalingon ka. And at the same time, pagdating sa decals niya guys, at saka sa color ng mugs niya, nag-complement talaga dito sa kanyang paint job. So, unique yung kulay niya. Meron kayong mapapansin, no? Pagdating sa wind visor niya, kasi before, hindi siya ganito ka-extended, pero ngayon, extended na siya. At the same time, may butas na din siya dito. Kasi dati plain lang at saka sarado yung dito. Pero dito sa bagong version na Sniper, ayan, mas pinaastig at mas pina-aggressive na yung looks niya. And pagdating naman dito guys, ayan, nandito pa rin naman yung kanyang pride of ownership. Siyempre yung brand niya na Yamaha. Tapos meron parang palikpik dito. Ayun o, tatlong layer yan. So, nagpapadagdag format aesthetics dito sa motor na to. And of course, siyempre, alam naman natin basta Yamaha Sniper 155, inspired ito kay Yamaha R1. So, this one is yung low beam light niya, which is LED. And this one is high beam. So, pagdating sa kanyang turn signal guys, ganun pa rin naman. Wala pa rin naman pinagbago. Bulb type pa rin. And sa kanyang suspension sa front na ginamit is telescopic for suspension. Comment down below guys kung if ever gusto nyo itong i-upgrade ng inverted telescopic fork. Kasi nung pinost ko yung aking reels regarding dito, maraming umaangal pa rin pagdating sa suspension niya kasi medyo manipis. So kung gusto nyo itong i-upgrade Yamaha ng inverted telescopic fork, i-comment nyo na sa baba. So this one is yung standard version. Hindi pa rin po siya naka-ABS. At yung R version yung naka-ABS guys, which is yung matte black. So, dito is equipped siya ng single pot piston brake caliper, which is gold, and single hydraulic disc brake. Tapos, ang brand pa rin niya guys sa tire is Maxxis at meron siyang tire size sa front na 90 by 80 by 17. Ayan. So, this one guys, may sticker pa rin ng Yamaha, which is yung kanyang brand. And dito naman, so, nagustuhan ko dito, may harang na yung kanyang engine dito nang sa ganun pag idadaan nyo to sa off-road. Hindi na madaling matamaan ng bato-bato yung engine niya. Tapos dito naman, if ever merong radiator cover, I highly recommend na takpan nyo to kasi pag was natamaan to ng bato-bato, tsakong UUP ito. Kasi yung dati yung motor ko si Raider 150, ganito din yung design niya pero mas manipis lang yun, radiator niya. Tapos pag natatamaan ng bato, na UUP. So if I were you, pag ito yung bibilhin nyo, bilhan nyo na lang ng cover. If ever merong available cover sa aftermarket. And then pagdating naman dito guys, sa side, ito yung itsura niya, no? Ayan. Diba, napakaangas ng forma. Kinaganda kasi dito kay Sniper guys, pag i-long ride mo to, hindi masyado masakit sa likod, no? Unlike sa ibang underbone type motorcycle na naka-lean ka, eto naka-upright sitting position kasi kayo dito pag once nakaupo kayo dito. And for me, goods na goods din to i-long ride, no? And plus liquid cooled na siya, so makakaasa kang hindi siya mag-o-overheat. So pagdating naman sa decals guys, ayan, liquid cooled decals niya sa front. Sa kabila naman is equipped siya ng assist and sleeper clutch, which is pag halimbawa magda-downshift kayo guys, smooth na lang at the same time malambot din yung clutch niya, no? Ayan, tapos pagdating naman dito, yung pangalan niya na Sniper, ayan, black tapos silver and orange combination. Tapos dito, yung pangalan niya na Yamaha Diasil at saka yung kanyang transmission na 6-speed. Tapos hindi pa rin tinanggal guys yung kanyang VBA, stands for Variable Valve Actuation, which gives you torque in low speed and power in high speed. And of course, banda sa side, sa dulo, yung displacement niya na 155. Ayan. So, dito muna tayo guys sa kanyang dashboard. Pagdating sa dashboard guys, inverted pa rin naman yung kulay, which is black, and yung kanyang mga numbers is white. So, ang information meron dito kagaya ng speedometer, RPM, gear indicator, trip F, ayan, at fuel gauge. Tapos may isang button kayo dito guys na mapipindot. Ayan.
So, dyan ka mag-change yung mga information dito sa dashboard. So, kagaya ng time, F-echo, average, at saka yung odometer. Ayan. And pansin ko lang din guys, meron na din palang naka-engrave dito na 155 VVA, which is naka-rubberize. Naka-rubberize siya guys, hindi siya plastic. Ayan. So, sa right side na switch, kill switch off, activated. Ayan. Ito yung hazard lamp, button off, at saka activated. Tapos, electric start. Sa mga nagtatanong, wala na po siyang kickstart, guys. Ayan. Sa kabila naman, nandito yung kanyang high beam, low beam, pass light. Ayan. Tapos, yung turn signal switch off. Ito yung kanyang horn. So, ganun pa rin naman guys, stock horn, same pa rin ng dati, walang pinagbago. And pagdating naman sa kanyang side mirror guys, typical dahon type. Ayan, same kagaya pa rin naman ng dati. Naka-matte black and matte black din yung kanyang mga levers. Ayan. Tapos dito, standard version is naka-mechanical key pa rin po yung gamit. Ayan, pero meron siyang key shutter, no? Pwede mong i-lock to o i-headlock if ever iiwan nyo para nang sa ganun safe na safe tong motor na to na hindi madaling manakaw. Kasi yung sa our version, meron siyang keyless system at EBS at meron din siyang charging port. Ito wala. Ayan, so ito yung abang niya guys. Pwede mo ilagay dyan yung bag mo pag if ever, ayan, maglo-long ride ka. Depende sa inyo, papasok sa trabaho. Kung ayaw nyo i-backpack, pwede nyo ilagay dito. Actually, meron namang available na bag para dito, aftermarket, no? Na pwedeng ilagay dito. Ayan, maraming available niyan sa Shopee or sa TikTok. Tapos, pagdating naman sa kanyang seat, guys, syempre, hindi siya ganun ka-generous, no? Pero kahit ganun pa man, napakaangas ng pormahan. So, two-tone yan. Iba yung design dito, iba din yung design dito, tapos naka-stitches pa. Ayan, guys. Nice! And pagdating naman dito, ito yung kanyang fuel tank, guys. So, ilalagay ko na lang din dyan yung fuel tank capacity at ang average fuel consumption. And wala po kayong mailalagay dito guys, aside sa papers niya. And then meron din siyang tool organizer dito. Pero ito lang yung tools na libre, star screw at flat screw. Ayan, dalawa yan. Pwede mo din ilagay dito yung papers ng motor. So, balik na natin to. Pagdating sa grab bar guys, napaka-sharp. And for me, goods na goods yan. No? Nang sa ganun, ayan, may mahawakan yung angkas kung ayaw nyo humawak sa inyo. So, and dito guys, is yung kanyang brake pedal, foot peg ng driver, foot peg ng angkas, pwede mo i-fold pag wala kang angkas. Pagdating naman sa design sa tambucho, same pa rin kagaya ng dati, meron din siyang mahabang heat guard para maprotektahan yung legs ng angkas mo or legs mo pag sasampa siya dito. Exhaust end cap is silver pa rin. And then, pag dating naman dito, ginamitan siya ng monoshock suspension pa rin, silver yung kulay, tire hugger, pang-protekta sa putik-putik. Tapos dito sa likod guys, meron siyang malaking tire size dito na 120 by 70 by 17. Tubeless pa rin, so pag mapako hindi basta-basta magpa-flat. Ayan. Braking system, single disc with single pad piston brake caliper na ang brand ay Nissan. And ipakita ko sa inyo guys yung kanyang taillight. So dito sa taillight guys, ayan, naka-LED, pero yung turn signal niya is naka-bulb type. So, comment down below if ever gusto nyo i-upgrade yung taillight niya from bulb type into LED light. Ayan. Next, may ilaw pa rin ang plaka, guys. Ayan, mas visible yung plate nyo pagkagabi. Tapos, naka-reflectorize na rin. Ayan, para mas visible kayo pag nagra-rides kayo, no? Especially during your night ride. Ayan. Then, dito sa side, so, nandito yung kanyang chain cover. Siyempre yung swing arm niya, foot peg ng angkas, foot peg ng driver, at saka yung cambio niya guys na 6-speed manual transmission. And sa side stand, ganun pa rin naman, typical side stand, tapos yung kanyang center stand. So, ito yung itsura niya sa kabilang side guys. Ayan, kita nyo naman, napakaangas. So sa mga Yamaha Sniper lover dyan, I think this one is goods na goods para sa inyo. And pagdating naman guys sa kanyang technical specification, of course, this Yamaha Sniper 155 is powered by 155cc, liquid cooled 4-stroke, single overhead cam 4-valve at single cylinder. And then pagdating naman guys sa kanyang max power, ito ay may lakas na 13.2 kilowatts at 9,500 RPM and max torque of 14.4 Newton meter at 8,000
RPM. At ito rin guys ay merong compression ratio na 10.5:1. So, ngayon guys, i-check naman natin yung kanyang seat height at saka yung ground clearance kung abot nyo ba or abot ba ng height ninyo. So, ito guys yung pormahan natin pag nakaupo tayo dito kay Yamaha Sniper 155. So, meron siya seat height na 795mm at pagdating sa ground clearance, mataas din yung ground clearance niya guys na 150mm. So, sa height ko na 5'5", ayan, kita nyo, tiptoe tayo, no? So, kung halimbawa may height kayo, 5'2", kaya nyo pa rin naman itong iabutin. Yun nga lang, ayan, same, nakatiptoe din tayo dito. So, ito yung ating sitting position which is upright. So, makakaasang relax na lang yung pagmamaneho mo pag gagamitin mo to sa long ride. Tapos, malawak din naman yung kanyang turning radius. Ayan, lambot din ang clutch. Suspension check, malambot. Especially pag may angkas ka, lalambot pa to. And for me, goods na goods yan. So, ayan. So, comment nyo nga sa baba kung ito yung tipo ng motor na bibilhin nyo ngayong taon. So, kung interested kayo dito guys, tatalakayin naman din natin yung kanyang presyo. So, kung interested kayo dito sa bagong Yamaha Sniper 155 2024 model guys, ito ngayon ay merong spot cash na 124,470. Tapos kung gusto nyo naman hulugan, ang down payment is 10,000. Tapos yung monthly sa 3 years ay 5,663 at rebates na 200. So this one guys is available dito sa Yamaha Bike Link Tagum. Anyway, papap out na lang sa screen yung full address, maging phone number kung saan kayo makapag-inquire dito sa motor na to.